Every passing vehicle carries a journey, families, students, and even fur parents navigating life. And through each journey, communication becomes the bridge that keeps us together. In the heart of Valenzuela City, everyday life moves fast. Jeepneys pass, tricycles weave through the streets, and people go on with their routines. In every corner, in every sound, and in every interaction, language is quietly shaping how we live and understand one another. As the school gates open, laughter and chatter spill into the streets. Friends catch up, share stories, and exchange secrets, their voices weaving a tapestry of everyday life. Each conversation is alive, carrying the energy of youth into the bright afternoon. These small moments of chit chat remind us communication is more than words, it is comfort, familiarity, and the joy of being understood. Language grows in spaces like this, in moments we often overlook. Right now, we are here in Palaksan, Valenzuela City to know how AA acquired the human language. Good afternoon po. Kaano-ano na po yung bata? Si Aiden. Ano na po siya? Ako ko si Ina. So, may mga katanungan po kami, which is, paano po na-adapt ng bata yung language? Naaalala niyo po ba kung ano po yung first word po ni Aiden? Dada, papa, mga ganun mga first word na sabi niya. Kasi usually po yung mga bata, usually, ano yung sinasabi po, mama. Oo, pero siya hindi. Parang dada, papa, ganun ang mga ano niya. Magkakasunod naman, mga sunod din siguro yung mama. Basta ganun-ganun lang. Yung mga word na nasasabi niya naman. Opo. Sa tingin niyo po, ano po kayang dahilan? Bakit yun yung una niya nasabi? Siguro kasi sa bahay, naririnig niya sa mga tito niya, mama, papa. Eh dahil bulol, dada lang ang nasasabi, ganun ba? Tapos, kaya yun yung mga una niyang masasabi, mga salita. Naririnig niyo? Oo, araw-araw naririnig niya, may ba yan? Si mga anak makukulit din yan eh. Oo, tawagan, ma! Papa mo na, ganun din yung bata, ganun. Ano po, hindi ko po siya tinulong. Basta kung ano lang po yung narinig niya, Ay, ginaya niya. isa pa rin siguro kaya ano din siya magsalita. Kasi parang mahilig kami dadaldalan sa bahay, ganun siguro kaya yung siya nagka-interest din agad siya na magsalita, ganun. Ano po, taon siya nagkaroon po ng, narinig niyo po siya na buo na po yung salita niya, buong sentence na po siya magsalita. Maalala niyo po, taon po siya Bata, kasi madaldal na kasi siya eh. Mga 2 or 3 lang. Nakakabuo na siya ng sentence, gano'n, 2 or 3, gano'n. Nakapagsalita na siya ng... Madaldal talaga siya eh. Kaya lang, hindi na naiintindihan minsan, hindi na dadaldal. Kasi mahilig siya mag-English na, hindi na gano'n. Bali yung language po ni AA, English tapos Tagalog. Oo. Pero mas, parang utal-utal siyang mag-Tagalog. Pero pag nakipag-usap na ng English, Kaya na. yun, mas mabilis siya. Ikaw nasusuko, gano'n. One of the, po ba yun? Dahil mas cellphone po ba si AA? Ayun malamang. Kasi kami hindi na English speaking. Sa cellphone niya na buhay mga gano'n. Magbubuhatan lang kami. Ano niya na mag-i-English, gano'n. Tsaka yung tita niya rin kasi siguro narinig kasi nagtatrabaho dahil sa bahay. May libre mga kaya isa pa yun. Kaya mahilig sa English. Di ba po, yung mga bata, kung ano po yung narinig nila, kung ano po yung nakikita nila, yun po yung ginagawa nila. So, si AA po ba, narinig niyo po ba siya na mura po? Kasi may mga parang Ako kasi talaga, hindi ko pa siya narinig. Pero, nasabi nila sa akin na nagmura siya. Sabi nga niya, nagmura siya. At kaya hindi mo marinig. Hindi naman niya sinasabi sa akin. Pero ako talaga yung pala mura ko.
Pero alam nila na ayaw ko na magmura. Pero ang sinusumbong niya, yung kapatid niya, na si Gus daw, magmura, kaya siya nagmura. Pero hindi naman niya laging sinasabi. Parang natuwa lang siguro siya kasi narinig niya yung kapatid niya, gano'n. Kung paano yung pagkakamura ng kapatid, yun yung ginagaya niya. Ganun. Kasi kung mura ko, hindi buo doon. Hindi, yun sa kapatid niya, ang ano niya. Inaano naman niya na masabi niya. Yan lang naman. Kung sakali po na narinig niyo, na inaalaw niyo po ba yun sa Hindi. Apat ang anak ko, wala akong mura sa harap ko. Wala, sampa lang ako. Yung sa tindahan. Apat Diyan sa ang may anak tindahan. ko, nagsasabi Yan. wala mura sa harap ko. Diyan sa tindahan mo iwan. Sa tindahan lang binibigay. Oo, hindi talaga. Dapat iiwas. Kaya minsan din, pag narinig niya ako, Yung tindahan? Hindi ko na maiwasan. Sa tindahan ka mismo magbigay. Kaya Nagalit na galit. At Ang tawag nito. Ate Grace, sinasabi sabi mo niya kay Lam. na- Sinasabi ko sa kanila na, sa second floor yan. Sa Walang second floor na nakatira yan. Kaya lang wala niyang Pinapaliwanag pumapasok. kung bakit ko na nasabi. Sige. Ganun lang. Pero, wala talaga. Nagpaparinig sa akin sa kanila na magmura sila. Kasi, Ilang taon ka na? 6. Yes. Marunong ka lang magsalita? Nagmumura ka ba? Alam mo ba yung bad words? Sabi na daw nagsabi ka na. Saan mo natutunan yung bad words? Kapatid. Kuya, bakit? Ba't mo ginaya? Bakit mo ginaya? Inaaway ka. Tapos, sinabi mo, pinagalitan ka nila mama. Ano sabi mo? Ano naging reaction mo? Pinagalitan ka. Ha? Hug na lang kay mama. Tapos, hindi mo na iulit. Nag-sorry ka na. Inaaway ka kasi. Nag-sorry ka din kay kuya. Anong sabi mo kay kuya nung nag-bad words si kuya? We are here right now at Polo Park and nakakita kami ng students na pwede nating interviewin. Excuse me, pwede kayong ma-interview? Okay. I have just questions. Paano ka nakikipag-communicate sa ibang tao? Do you use formal or casual? Depends naman po yun sa situation. If professional po, like teachers or yung manager, kailangan po ng more formal para magpakita po ng respect. Then pag friends naman po, pwede naman pong casual kasi kilala ka naman po nila. So sa everyday makikipag-communicate, usually casual lang. Yes po. And do you think sa ibang tao, pag casual yung language na gamit mo, ano yung nabibuild mong relationship towards sa kanila? Siguro po mas strong po yung relationship pag casual. Do you think polite and respectful language kapag ang gamit mo and it makes the conversation smoother? Depende rin po sa situation. Paanong situation? Ano po? Pwede pong pa-repeat ko ng question. Do you think polite and respectful language makes conversation smoother? For me po, yes. Kasi, like, once po na ginamit natin yung mga polite na words po, parang, smooth lang po yung flow po. Kasi parang, hindi po sila na-feel po nila na napapastos po sila. So, parang mas light lang po yung nangyayari po sa atmosphere po once po na nag-uusap. And sa last question, do you feel more comfortable building connections when the language used is friendly and light? Mas nafe-feel nyo bang comfortable kayo sa kausap nyo kapag yung conversation is light lang and friendly? Yes. Okay lang yan kahit anong nyo. Sagot. Yes po, kasi parang hindi po nakakahiya sa kanila na like i-express mo po talaga kung sino ka po kasi alam mo po na like di ka naman po nila i-judge. So once po na light lang po yung mood, parang okay lang po talaga sa'yo na parang okay ito po ako so hindi ko po kailangan mag-formal po yung pakikipag-usap po sa tao po na yun. So mas comfortable po talaga. Thank you so much.
Now, with the same group, we will ask them about language and identity. Sa tingin ninyo, nakakaapekto ba sa pagkatao ang paraan ninyo ng pagsasalita? Yes po. May mga words ba or expression na feeling nyo ay signature ninyo? Yes po. Halimbawa? Yung oko po, tsaka yung oh my G. Kasi po, yun po yung way ko na pagpapakita sa kanila na interested po ako sa convo and mas nagpapagaan po yun sa conversation namin. Tsaka, para mas komportable po silang mag-chika sa akin ng kung ano-ano. Nag-iiba ba yung way of speaking nyo depende kung sino yung kausap mo? Yes, kasi if kunyari, kakausapin mo yung teacher mo in a casual or fun way, baka mamaya hindi naman kasi ganun yung conversation, tapos bigla kang gagawin. Ang disrespectful lang din po tingnan. So, nakadepende po yun kung kasama friends, teachers, or magulang mo yung kasama mo. Nakadepende po sila. And now, we are here in Valenzuela City People's Park to interview some students about their perceptions regarding language and identity. So, yung first question is, sa tingin nyo, may aspect ba ng pagkatao nyo na mas lumalabas kapag gumagamit ka ng isang specific language or style of speaking? Yes po. Kunwari po, kapag yung ginagamit po nating style of speaking is yung casual, parang kapag naintindihan nyo po kasi kaagad yung isa't isa, since casual lang naman po yung ginagamit, parang feel nyo na confident kayo na sabihin to, na i-express to, kaya ayun po. Yung confidence po yung lumalabas na aspect kapag casual po yung ginagamit na way of speaking. Thank you. Sa tingin nyo, nakikita ba sa paraan ng pagsasalita kung introvert or extrovert ka? Sa tingin ko po, opo. Dahil po kung paano po ako mag-approach po sa isang tao, kung nahihiya ba ako or hindi, or may confident pa ako magsalita sa kanila harapan, without asking na lang po kung ano po yung gusto kong sabihin. Last question po is, kapag nasa uncomfortable situation ka, binabago mo ba ang tono or style ng salita mo? Opo, lalo na po kapag sa matatanda, syempre mamahinhin ko lang po yung pagsasalita ko po bilang paggalang dito sa matatanda. Pero naman po kapag sa mga kaibigan ko or ka-close ko, doon po nag-iiba yung tono ng pagsasalita ko po. Thank you po. I am Noring J.P. Alayon. And I am Anne Margaret Arevalo. And this is Lingua Lens.